Ako po si Pastora Jean Loyola. Ang network leader po namin is si Pastor Junel Liwanag from Pampanga area. Pero 144 leader ko po is si Pastor Joel Cunanan. Siguro po mga familiar po sa inyo yung mga nababanggit ko. Sa Pampanga po kami, ang aming church doon sa Mabalacat. Last Monday po yata yun, Pinag-pray po ni Pastor yung mga single. Sino po ba dito yung pinag-pray ni Pastor, mga single? Ako po ay byuda na rin. Sabi ng katabi ko, Pastora, single ka na. Pero sabi ko, nandyan yung anak ko, bawal. Nung simula po na mawala si Pastor Joseph, that was 2015 po. Ito po yung, hindi ko alam kung okay na po yung picture. Ito po yung sinimulan naming gawain. Pwede po ba natin pakita yan po yung church namin. Ito po, ito pong area ito. Tinapala lang ng mga tarpaulin para lang magkaroon kami ng bubong. Alam niyo po yung nagsaservice kami during Sunday, pag maulan nakapayong kami. It's a humble beginning, but before po itong church na to, nasa ilalim lang po kami ng puno ng mangga. Doon sa resettlement, kasi po tabi kami ng resettlement. Pero inalis po kami ng Lord doon sa resettlement, nagsimula po kami dito. Nung time na mawala siya, naka-take off na po kami ng G12. Ibig sabihin, nagrana sa amin yung principles ng G12. Kaya po nung mawala na si Pastor Joseph, hindi ko naman din po inasahan na merong mga revelations sa mga kapatid na Loyola din ang magpapatuloy ng gawain. Hindi po nagsisink in sa mind ko yon because ang nasa isip ko is magtatrabaho ko this time dahil may 2 anak po akong naiwanan na. Hindi po nangyari yung gusto ko at nangyari po yung gusto ng church na sinabi ng Lord sa kanila. So yan po, nagpatuloy ang church. Pinagpatuloy po namin sa tulong ng mga leaders, ng mga P12 and 144 leaders. Talagang pinagtulungan po namin yung church na mangyari talaga na kahit wala na si pastor at narito ako, may kasama po akong nagpapatuloy sa church. Hanggang sa ito pong church na, yung pong isa pong church na yan. Ito na po yung nagawang church at ito po ay nagkakaroon po kami ng 4 services every Sunday. Alam niyo po yung pag sinabing Sunday is for the Lord, literal po kaming maghapon na nasa church. Kasi po kailangan dahil 4 services at talagang yung mga leaders, yung mga tumutugtog, mapagod talaga, sobra. Pag-evaluate mo naman yung ginawa mo the whole Sunday, talagang fulfilling dahil naibigay talaga yung one day para kay Lord. So, nagpapatuloy po yung gawain, dumadami yung mga kabataan, yung mga nanay, tatay. There was a time na nagkaroon ako ng, I want more from the Lord na hindi ko alam kung paano ko pa pararamihin, lalo na po yung mga young professionals sa amin. So, nagpe-pray ako kay Lord. Malungkot ako kasi sabi ko, Lord, ayokong magplatulang kami. Kailangan meron pa po kaming gagawin, Lord. So, tulungan mo ko. Ang desire ko talaga, yung pong mag-graduate ng mga colleges sa amin, meron kaming may offer sa kanila na trabaho. Kasi po kapag graduate ng isang kabataan, kapag nag-graduate siya ng college, maghahanap yan ng corporate work. At madadamay sigurado yung kanyang Saturday and Sunday. Baka hindi na niya magawang mag-cell group pa or mamisita pa sa kanyang mga cell group. So isip-isip, Lord, tulungan mo ko. Gusto ko meron kaming nai-o-offer sa bawat mag-graduate na college sa aming church. Until one time, eto po, dahil sa desire, pinahintulot pong ipakita sa akin ni Lord. Merong isang, hindi ko po alam kung kilala nyo, si Pastor Ezra Paclibar, yung kanya pong membro na inaanak sa kasal, tinawag niya ako, Ninang, meron akong ikukwento sa inyo, meron kaming bagong natutunan. Ito'y about sa home office. Sabi niya, pinupuntahan ito ngayon sa Butuan, yung church, sila pastor, plano nilang magpunta ng April. Sige nga, ano ba yan? Nag-interest ako. So, sa kukunting kwentong yon, nagkaroon ako ng parang hope. Sabi ko, Lord, eto ba yung inahanap kong solusyon? So, inalam ko talaga to. Hindi ako tumigil. Sabi na sa akin, invite mo si Pastor Loylo sa church ninyo, saka mo imbitahan lahat ng mga professionals ninyo, yung mga college graduates. So, yun po ang ginawa ko. Hindi po ako nagaksaya ng panahon until pinaliwanag ni Pastor Loyloy sa amin itong about home office. So, alam niyo po, hindi ako nakahabol, hindi ako nakasama kila Pastor Ezra ng April
Sabi ko by June, which is 1 year na po kami ngayon, sabi ko tatargetin ko talagang pumunta ng Butuan. Kahit kaladkarin ko pa yung manugang ko dahil sa BPO yun eh. Kakaladkarin ko siya, kaming dalawa pupunta. Kahit gagastusan ko na siya. Ang totoo, wala naman po akong panggastos nun. But because of the desire, alam niyo po yun, talagang hindi po ako makatulog. Sabi ko, Lord, eto na yun. Nagtanong-tanong, nagpaalam sa mga leader. Kay Pastor Joel, sabi ko, Pastor, pupunta kami ng Butuan. So yan po yung first batch namin ng April. May naisama po kung 7 po kami nun. At hindi ko alam na yung isa naming kasama, somehow ginagawa na niyang mag-first fruit sa akin ng 2023. Hindi ko matanggap-tanggap yung binibigay niya kasi hindi po talaga kami ready sa ganun. Pero alam niyo po, dahil makulit yung young people na to, Pastora, sa iyo talaga to. Hindi po niya alam yung first fruit pa. Pero isa siya sa mga nakasama ko dito sa Butuan ng first batch namin. So yun po, nakita ko talaga na, Lord, eto yon. This is my answered prayer. Ipinabatid mo sa akin ang Butuan. At dito may tutulong kaming malaki sa mga young professionals namin. So yun po, nung makausap ko si Pastor Loy, sabi niya, Pastora, kailangan meron tayong word. Wala naman akong kamalay-malay na may word pala, pero meron talaga akong word. Bago ko po nakausap si Pastor Loy, meron talagang word si Lord sa akin. Sabi po niya dito sa Proverbs 4:7, sabi niya, unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano pa kamahal. Costly. Sabi ko, Lord, sige, pupunta ako ng Butuan. Pupunta talaga ako. Kahit sabi nila, you have to spend 30,000 yata. Ang pagpunta pa lang dito. So, tinake ko agad siya. Kasi nakita ko dito, sinagot ako ng Lord doon sa desire ng heart ko. So, tapos po, after that, pag-uwi po ng mga young people, ng mga kasama ko dito pagpunta ko dito sa Butuan, talaga pong malaking pagbabago. Unang-una, naging matapat talaga sila sa tithes. Pangalawa po, nagkaroon kami ngayon ng church project na talagang wala naman talaga yun sa ng tao, ng Kristiyano. Yung first fruit talaga pong tinake nilang serious ito. Kaya po agad-agad nagawa nila ito. Although in my heart, sabi ko, Lord, tatanggapin ko ba to? Kawawa naman sila. Sila yung nagpagod. Tapos bibigyan nila 1 month nila sa akin. Totoo, promise, hindi ko po talaga agad natanggap yung bagay na yon. So doon ko po natutunan kung ano yung HO because of the desire. So nangyari ngayon, nagkaroon po ng increase ang church, ang mga tithes and offering. Lumaki po bigla. Yung dating 50,000 lang a month ay naging doble pa talaga. Ngayon po, bagamat wala pa po talaga kaming maraming CEO, I believe siguro mga 5 or 6 pa lang po na may delegations na, pero ang laki na po ng changes na ginawa sa church. Grabe po talaga, no? Last May 28 po, no? Dahil patuloy naman po yan yung discipleship, pag-win ng kaluluwa, discipleship, po kami tumigil doon. Ito po yung pinaka-thankful ako kay Lord. Dahil sa G12 po, kahit wala yung pastor, magrara ng church. Grabe po talaga. Sabi ko, kung wala kami sa G12, malamang pinalitan na rin ako. So, pero, of course, yung mga mentors ko like Pastor Joel, Pastor Ezra, talagang they push me. Sabi niya, ang mahalaga, ang sinusunod natin dito si Lord. So nagtuloy-tuloy po ang gawain. Now na meron pa kaming HO, mas lalong titindi yung discipleship. Dati po, hirap na hirap ka sa budget. Ano po? Grabe, pupunta ka ng conference, hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Pero ngayon, sabi ko, salamat Lord, dahil because of this HO, hindi po kami hirap. Last May 28 po, nag-celebrate po kami ng anniversary namin. Ngayon ko lang po nakita talaga na costly pala pag nag-arkila ka ng instruments, ng sound systems. Pero this time po, hindi kami umutang. At na-provide po talaga lahat ng mga pangangailangan nung nag-celebrate po kami ng aming anniversary last May 28. So yan, ang speaker namin si Pastor Loy. Yan. So sabi ko, Lord, salamat sa mga kaluluwang ito na pinagkatiwala mo sa amin. Natouch ako doon sa song na kailangan ma-move ko talaga ang heart ng Lord in serving Him. Sabi ko, Lord, if you trusted us, these multitudes, ano po ito sa list po is 1,375. Pero may mga hindi pa rin nalista. What is good po kasi ang church hindi po namin ma-provide yung ganito karaming tao. For services, alam niyo po bang every anniversary lang nagkikita yung mga tao?
tao. Dahil hindi po sabay-sabay yung mga services. So once lang po kami nakakapag-gather na magkita-kita ang lahat ng mga membro. Of course, may mga bisita po kami dyan siguro around. Marami po kaming mga harvest din dyan. Kung hindi ko ako nagkakamali, mga 500 po yata mga harvest. No? So yun po, sabi ko, nakikipag-deal ako kay Lord. Lord, kung pinagkatiwalaan mo kami ng ganito karaming tao, gusto ko ma-move yung heart mo. By next year, mapagkakatiwala mo pa kami ng dobling ganito. So yun po hindi ko alam, hindi ko ma-imagine na dinala ko ng Lord dito because lagi siyang may binibigay na panibagong vision like this home office. Grabe po talaga. Kasi ang heart ko hindi tumitigil na mag-desire na makapag-abot pa ng maraming kaluluwa. Promise po, no? Yung mga kasama ko po dito, maliliit lang na tao yan, pero may mga hawak na cell group po talaga. And some of them abot nila yung 144 nang higit pa, no? Dumoble pa talaga sila. Kaya nagpapasalamat ako. Nung pong first time kong pumunta ng Butuan, grabe po, pag-uwi, umiyak ako. Sabi ko, Lord, salamat, merong pastor noon. Salamat, merong pastor Atini. Umiyak talaga ako kay Lord. Salamat, pinakilala mo sila sa amin. Tunay po sila ay mga anointed men and women of God na hindi sila naging maramot sa kanilang mga natutunan from the Lord at kanilang ibinabahagi ito. Kaya nga po, no, hindi ko po talaga makalimutan yung word ng Lord sa akin na yung pag-alam ng kaalaman, yung kung gusto mong mag-gain ng wisdom, you have to spend money talaga. So salamat po sa Panginoon. At patuloy po na kami ay magsisend ng mga delegates dito sa home office. We will not stop in doing this. Maraming salamat po sa inyo.